Samantala, kasunod ng kanyang pagkakasangkot sa panibagong kontrobersya, naglabas ng pahayag ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA patungkol sa kanilang Task Force for Road Clearing Head na si Gabriel Go. Ayon sa MMDA, hindi suspendido si Go kundi pinagbawalan lamang siyang makasama sa mga operasyon ng ahensya. Si Shay Valino magbabalita. Nilinaw ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairperson na si Romando Artes na hindi suspendido bilang empleyado ng MMDA si Gabriel Go, head ng Special Operations Group Task Force for Road Clearing ng ahensya. Ayon kay Artes, pansamantala lamang na ipinagbawal kay Go ang pagsama sa mga clearing operation habang isinasagawa pa ang investigasyon laban sa kanya. Nag-ugat ang kontrobersiyang ito sa isang viral video kung saan hinarang at sinita ni Go ang isang guro na nagmamaneho ng motorsiklo ng walang helmet. Nakita sa video na sa kabila ng pakiusap ng guro na huwag siyang i-video at i-upload, ibinahagi pa rin ito ni Go sa kanyang personal social media account. Naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Dahil dito, umani ng samot-saring batiko si Go mula sa publiko, maging na rin sa ibang mambabatas. Isa na nga rito si ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na nagsabing hindi sapat ang simpleng pagbabawal kay Go na sumama sa mga clearing operation. Bagkus ay dapat tuluyan na siyang sibakin sa pwesto. Dapat sibakin na itong si Gabriel Go. Una, binastos niya yung teacher. Isang mamamayan na dapat pinaglilingkuran ng mga law enforcer ng may respeto at paggalang kahit pa may nilabag. Pangalawa, repeat offender na itong si Gabriel Go. May nangyari ng ganitong insidente rin last year involving police naman. Tapos, binlog niya sa kanyang personal blog habang on official time. Pinagbawal na ito ng MMDA. Pangatlo, dahil hindi official act ang pag-video niya, nilabag niya yung right to privacy ng teacher. So for all these reasons, it's time for him to go. Bagamat hindi kinukwestiyon na lumabag sa batas ng pag-helmet ang guro, binigyang diin ng mambabatas na dapat maging huwaran ang mga law enforcers sa pagpapakita ng respeto sa publiko. Matatandaang noong nakaraang taon ay nasangkot na rin si Go sa katulad na kaso, kung saan humingi ito ng formal na paumanhin sa Philippine National Police at kay Captain Eric Felipe, matapos siyang mag-viral sa pamamahiya sa pulis noong March 25, 2025 sa Quezon City. Sa kanyang press release, nagbabala si Pino na hindi ito palalampasin ng House of Representatives. Plano ng Makabayan Black na maghain ng formal na investigasyon pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA. Para sa Euro TV News, ako si Shane Valino, sumasaludo sa bawat Pilipino.